Maligayang pagdating sa aking YouTube channel at ngayong araw ay babalikan natin ang isang kaso na yumanig sa buong South Korea noong 2012. Isang trahedyang hindi lamang naging pangunahing balita sa buong bansa, kundi nagtulak din sa pamahalaan na repasuhin at baguhin ang kanilang emergency response system. Nagsimula ang kwento sa loob ng komunidad sa mga Korean Chinese na naninirahan sa South Korea, isang minoryong grupo na may parehong wika at pinagmulan sa kultura tulad ng mga katutubong Koreano, ngunit madalas pa ring ituring na mga tagalabas. Hindi man lantaran ang diskriminasyon sa lahat ng pagkakataon. Naroon ang tahimik at tuloy-tuloy na paghusga na bumabalot sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Pagdating ng 2012, isang krimen ang lalo pang nagpatindi sa stigma laban sa komunidad na ito. Dahil sa ginawa ng isang tao, nadamay ang buong grupo at nabalot sila ng mabigat na pagtingin ng lipunan. Ano nga ba ang tunay na nangyari noong taong iyon? At bakit nagdulot ito ng matinding galit laban sa paraan ng paghawak ng pulisya sa kaso? Balikan natin ang gabi ng ika-1 ng Abril 2011. Isa itong linggo ng gabi na sa unang tingin ay tahimik at karaniwan. Bandang 10:50 ng gabi, nakatanggap ang Gyeonggi Province Emergency Hotline 112 ng isang tawag mula sa isang babaeng halatang takot at nanginginig ang boses. Ipinagbigay alam niya na siya ay inatake ng isang hindi niya kilalang lalaki. Dahil sa biglaan ang pangyayari, hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon niya. Ang alam lamang niya ay nasa kahabaan siya ng kalsada sa pagitan ng Gidong Elementary School at Mogu Park. Habang sinusubukan ng dispatcher na kumuha ng karagdagang detalye, biglang may malakas na ingay sa linya na parang may pinto ang pilit na binubuksan na sinundan ng desperadong sigaw ng babae at sinabing, "I'm sorry, please, I'm sorry." Noong panahong iyon, hindi pa malawakang ginagamit ang GPS tracking para sa mga tawag sa cellphone. Ang tanging basihan ng pulisya ay ang rehistradong impormasyon ng subscriber. Lumabas na ang tawag ay si Kwak Yun-soo, nakarehistro bilang residente ng Gunsan sa North Jeolla Province. Agad ipinasa ng mga otoridad sa Gyeonggi ang impormasyon sa Gunsan Police Station. Ngunit nang makausap ng mga pulis sa Gunsan ang pamilya ni Yun-soo, napag-alaman nilang hindi siya doon nakatira at lumipat na siya sa Suwon. Dito nagsimula ang serye ng pagkaantala at mabagal na koordinasyon. Bandang 12:55 ng madaling araw, halos 2 oras matapos ang tawag, doon pa lamang inatasan ang Suwon Central Police Station na simulan ang paghahanap sa lugar na malabo niyang ilarawan. Wala silang eksaktong address, walang koordinado at pangkalahatang paglalarawan lamang ng lugar. 11 pulis ang ipinadala sa paligid ng Gidong Elementary School, ngunit wala silang nakitang bakas ni Yun-soo. Nang mabalitaan ito ng kanyang kapatid na babae, siya ay sumama sa paghahanap, dala ng matinding pangamba. Dahil residential area ang lugar at hating gabi na, kinailangan ng mga pulis na maging maingat upang hindi makagambala sa mga residente. Idinidikit nila ang kanilang mga tenga sa mga pinto at bintana, tahimik na nakikinig kung may kahina-hinalang tunog mula sa loob ng mga bahay. Lumipas ang oras, ngunit walang resulta. Bandang 2:32 ng madaling araw, nagpasya ang mga otoridad na palawakin ang operasyon. Nadagdagan ng 2 search team kaya umabot sa 21 ang kabuang bilang ng mga tauhan. Halos 8 oras matapos ang unang tawag, nagpadala pa ng 2 patrol vehicle malapit sa Mogu Park upang maghanap ng bagong lead. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, 10 oras matapos ang tawag, maging ang hepe ng Suwon Central Police Station ay personal nang nakilhok sa paghahanap, ngunit sa kabila ng lahat ng ito,
Wala pa ring natatagpo ang bakas ni Kwak Yun-soo. Doon pa lamang nila sinimulang ipakita ang kanyang litrato sa mga residente at nagtatanong bahay-bahay, ngunit iisa ang kanilang sagot. Hindi siya kilala. Bandang 11:00 ng umaga, may isang residente ang nagsabing nagising siya kagabi dahil sa malakas na pagtatalo ng magkapitbahay. Iniling pa niya sa mga pulis na paalalahanan ang mga ito na hinaan ang ingay. Ang lalaking ito ay may-ari ng isang paint store at doon mismo natulog ng gabing iyon. Katabi ng tindahan ay isang metal gate na patungo sa makitid na daanan papasok sa mga unit ng tirahan. Ayon sa kanya, ang ingay ay mula sa ground floor apartment. Nang kumatok ang pulis sa naturang unit, walang sumagot. Ngunit iginiit ng may-ari ng tindahan na malinaw niyang narinig ang boses ng lalaki at babae mula sa loob at paulit-ulit na nagsasabing, "I'm sorry," ang babae. Idinagdag pa niya na simula raw ng mag-umaga ay wala siyang nakitang kahit sino na lumabas mula sa apartment na iyon. Agad itong nagbigay alarm sa mga pulis dahil tumutugma ito sa huling narinig nila sa emergency call. Sumigaw sila na buksan ang pinto, kung hindi ay sisirain nila ito. At makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa middle age ang nakatayo roon at kalmado ang kanyang anyo. Ngunit pagpasok pa lamang ng pinto, sinalubong sila ng matinding amoy ng dugo. Maliit at masikip ang apartment at sa loob ay may kusina, makitid na banyo at isang silid tulugan. Sa gitna ng silid ay may malaking bagay na natatakpan ng puting tela. Mabigat ang hangin sa loob na may halong metalikong amoy. Nang alisin ang tela, tumambad ang isang halos hindi na makilalang katawan. Sa tabi nito ay 3 itim na plastic bag na naglalaman ng mga bahagi ng laman. Sa kabuuan, umabot sa 280 pieces ng tissue ang nabilang ng mga investigador. Sa kabutihang palad, buo pa ang mukha ng biktima kaya agad siyang nakilala bilang si Kwak Yun-soo, ang babaeng desperadong tumawag ng tulong noong nakaraang gabi. Si Yun-soo ay 28 taong gulang at nagtatrabaho sa isang pabrika ng smartphone components. Tahimik ang kanyang pamumuhay, bahay at trabaho lamang ang ruta at wala siyang kilalang alitan kanino man. Ayon sa autopsy, tinatayang bandang 5:00 ng umaga siya namatay at ang sanhi ay asphyxiation. Ang lalaking natagpuan sa apartment ay si Oh-won Chun, 42 taong gulang, ipinanganak sa Inner Mongolia, China at kabilang sa Korean-Chinese community. Nang maaresto, hindi siya nanlaban at agad na umamin. 5 taon na siyang nagtatrabaho bilang construction worker sa South Korea, pabalik-balik sa China kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Ayon sa mga dating katrabaho, siya ay tahimik at mahiyain at madalas pang manlibre tuwing may kainan. Ngunit sa likod ng mahinahong imaheng iyon ay may baluktot na paniniwala na malaking bahagi ng kanyang kita ay ginugugol niya sa bayad sa pagkikipagtalik hanggang sa unti-unti niyang iniisip na kayang bilhin ng pera ang katawan ng isang babae. Sa unang pahayag ng pulisya, inilarawan ang krimen bilang resulta ng biglaang galit matapos umano siyang murahin ni Yun-soo at sa loob lamang ng isang araw ay isinara agad ang kaso. Ngunit hindi ito tinanggap ng pamilya ng biktima at ayon sa kanyang ama ay hindi bastos magsalita ang kanyang anak lalo na sa mga hindi niya kilala. Sa ilalim ng presyon ng pamilya, napilitang repasuhin ng pulisya ang CCTV sa likod ng Gidong Elementary School, mga 165 na talampakan mula sa pinangyarihan. Matapos i-enhance ang malabong footage, lumabas ang ibang katotohanan. Bandang 10:32 ng gabi, bigla na lamang siyang sinunggaban ni Won Chun mula sa likod ng poste at kinaladkad papasok sa apartment.
Malinaw na ito ay hindi aksidente, kundi isang planadong krimen. Kung hindi dahil sa pagpupursige ng pamilya, maaaring tinanggap ang maling bersyon ng sospek. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nadiskubre sa drain pipe ng banyo ang 11 maliliit na buto na hindi pag-aari ni Yunsu na nagdulot ng mas malalim na pangamba kung may iba pa ba siyang naging biktima. Samantala, ang mas matinding galit ng publiko ay nakatuon sa 112 emergency response. Sa recording ng tawag na tumagal ng 7 minuto at 36 na segundo, malinaw na sinabi ni Yunsu na nasa loob siya ng isang bahay sa tapat ng Mogo Park at siya ay kasalukuyang sinasaktan. Ngunit paulit-ulit siyang tinanong ng dispatcher ng mga hindi nakatutok sa tanong. Sa huli, nang wala nang marinig, sinabi pa umano ng dispatcher na baka magkasintahan lamang na nag-aaway at tuluyan ng ibinaba ang tawag. Sumiklab ang galit ng publiko kaya't napilitang humingi ng paumanhin si Gyeonggi Provincial Police Commissioner So Chon-ho at kalaunan ay nagbitiw. Pinatawa naman ng disciplinary action ang 11 opisyal. Maging ang National Police Commissioner na si Cho Hyun-ho ay personal na nagipagkita sa pamilya at umamin sa malubhang pagkukulang ng kapulisan at nangakong papanagutin ang mga responsable at tatanggap ng buong pananagutan. Nang marinig ng pamilya ang buong recording makalipas ang 11 araw, hindi nila napigilang lumuha. Ayon sa tiyuhin ni Yunsu, ang sigaw ng pamangkin niya ay hindi niya malilimutan. Para sa kanila, ang pinakamasakit ay hindi lamang ang krimen, kundi ang pakiramdam na may pagkakataong mailigtas siya kung naging maayos lamang ang pagtugon. Ang kasong ito ay hindi lamang trahedya ng isang pamilya, kundi ito ay naging salamin ng kahinaan sa sistema at naging dahilan upang baguhin ng South Korea ang paraan ng pagtugon sa mga tawag na humihingi ng tulong, upang matiyak na ang bawat segundo ay hindi masasayang at ang bawat tinig na humihingi ng saklolo ay maririnig ng malinaw at seryoso. Ang dispatcher na naka-duty noong gabing iyon ay ipinagtanggol ang sarili sa pagsasabing bago pa lamang siya sa trabaho at hindi pa nakakatanggap ng sapat na pagsasanay. Ayon sa kanya, sinubukan niyang ipasa ang impormasyon sa mga pulis na malapit sa Mogo Park, ngunit nagkaroon umano ng system error kaya nabigo ang paglipat ng datos. Idinagdag pa niya na mga 15 minuto matapos niyang ibaba ang tawag. Sinubukan niyang kunin muli ang recording, ngunit muli raw nagkaaberya ang sistema at hindi niya ito na-access hanggang halos 2 oras ang lumipas. Matapos ang insidente, nagsagawa ng internal investigation ang kapulisan, ngunit hindi isinapubliko ang buong proseso. Sa pagsusuri ng kumpletong timeline ng pangyayari, napilitan ang mga investigador na aminin na may seryosong pagkukulang sa paghawak ng kaso. Una, malinaw na sinabi ni Yunsu sa emergency call na siya ay nakakulong sa loob ng isang bahay. Gayunpaman, ang napakahalagang impormasyong ito ay hindi na iparating ng maayos sa mga search team. Sa halip, ipinadala ang mga pulis upang maghanap sa mga pampublikong lugar tulad ng mga kalsada, parke at lugar na tuluyang nakaligtaan ang mismong lugar kung saan siya aktwal na pinipigilan. Ikalawa, nang matanggap ng Suwon Central Police Station, ang pangunahing ahensyang namumuno sa operasyon ang deployment request, ibinaba nila ang antas ng insidente at itinuri itong simpleng nuisance report. Isang maliit na patrol unit lamang ang ipinadala at walang supervising officer na naroroon na nagresulta sa magulong koordinasyon sa investigasyon. Tungkol naman sa paulit-ulit na pagbabago sa haba ng emergency call, ipinaliwanag ng pulisya na ang hepe ng Criminal Investigation Unit ng Suwon ay nabigong ma-verify ng tama ang orihinal na datos. Sa halip,
Umasa siya sa sariling palagay at ilang ulit na naglabas ng maling impormasyon na nagdulot ng kalituhan at lalo pang nagpalala ng kawalan ng tiwala ng publiko. Dahil sa kasong ito, sumiklab ang pambansang pag-aalala hinggil sa estado ng marahas na krimen sa South Korea. Sa mga sumunod na araw, biglang tumaas ang benta ng mga personal na safety device gaya ng pepper spray, alarm at iba pang handheld protection tools. Umabot sa rurok ang pangamba ng publiko nang may lumabas na nakakabahalang post sa isang malaking online forum sa bansa. Ayon sa may akda ng post, kakahiwalay lamang niya sa kanyang kasintahan, emosyonal siyang hindi matatag at nais niyang gumawa ng mas malala pa kaysa sa ginawa ni Oh Won-chun upang gulatin ang lipunan. Tahasan pa niyang binanggit ang planong pagpatay sa dating nobya at agad itong nagdulot ng matinding takot sa social media at sa publiko. Sa kabutihang palad, mabilis na natuntun at naaresto ng pulisya ang nasa likod ng post. Sa investigasyon, lumabas na ito ay isang maling biro na bunga ng matinding pagkadismaya at depresyon. Humingi ng paumanhin ang lalaki at inamin na hindi niya naisip ang bigat ng magiging epekto ng kanyang ginawa. Samantala, patuloy na tinanong ng publiko ang tunay na motibo ni Oh Won-chun. Simpleng sexual na pag-atake lamang ba ito o may mas malalim at mas madilim na layunin? Si Oh Won-chun ay halos 5 feet at 11 inches ang taas at may bigat na humigit kumulang 176 pounds at may pangangatawang nabuo sa matagal na pagtatrabaho sa konstruksyon. Noong gabi ng krimen, madali niyang kinaladkad si Yoon-soo ng mahigit 30 talampakan at itinali gamit ang duct tape. Ang higit na ikinigimbal ng publiko ay ang paraan ng pagtrato niya sa katawan ng biktima. Kung layunin lamang niya ang itago ang krimen, maaari sana niyang hatiin ang katawan sa mas malalaking bahagi upang mas madaling ilipat, ngunit sa halip, maingat niyang inalis ang subcutaneous fat at hinati ang laman sa daan-daang malilit at halos magkakaparehong piraso gamit ang kutsilyo sa kusina na para bang nagpoproseso ng karne ng hayop. Ang malamig at sistematikong kilos na ito ang nagbunsod sa marami na maghinala na ang krimen ay hindi lamang bunga ng biglaang galit, kundi maaaring may malalim na problemang psikolohikal. May ilan ding nag-isip na posibleng hindi lamang ito na bigong tangkang sexual na pag-atake. May mga haka-haka tungkol sa posibleng cannibalism o iligal na bentahan ng laman o organo. Sa CCTV footage noong araw ng insidente, may nakita ring isa pang babae na naglalakad malapit sa lugar. Kung hindi lamang nagkataon iyon, maaaring nakaligtas siya sa posibleng panganib. Lalong lumakas ang espekulasyon nang matagpuan ang 11 buto sa drainage ng banyo na hindi pag-aari ni Yoon-soo. May mga nagsabing maaaring may mga katulad na krimen siyang ginawa sa China bago pa man siya dumating sa South Korea. Ngunit kalaunan, matapos ang masusing pagsusuri ng National Forensic Service, napatunayang ang mga butong iyon ay hindi tao, kundi mula sa mga hayop tulad ng manok at baboy. Noong 2012, nagsimula ang paglilitis kay Oh Won-chun sa Suwon District Court. Kinasuhan siya ng murder, desecration of a corpse at hinalang kaugnay sa organ trafficking. Habang dinadala siya sa korte, nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan niya at isa pang bilanggo na nahuli sa kasong droga. Napansin umano ng bilanggo na tila nakatingin at ngumingisi si Won-chun sa mga babaeng dumaraan sa kalye, kaya sinabihan niya itong tumigil at pag-isipan ang ginawa. Nauwi ito sa pisikal na alitan na agad namang napigilan ng mga gwardya. Sa pagdinig, nang tanungin siya kung bakit mabilis siyang umamin. Sinabi niyang alam niyang nakagawa siya ng krimen, nakaramdam ng pagsisisi at wala raw saysay kung itatanggi pa ito.
Idinagdag niya na masama lamang ang kanyang pakiramdam noong mga sandaling iyon. Ipinakita sa korte ang CCTV footage at pinatugtog ang recording ng emergency call ni Yunsu. Habang ipinapakita ang mga ebidensya, nanatiling walang emosyon si Owen Chun. Samantala, hindi mapigilan ng pamilya ni Kwak Yunsu ang pag-iyak at hiniling sa hukom ang pinakamabigat na parusa. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, inilarawan ng hukom si Owen Chun bilang isang malamig at walang habag na mamamatay tao. Dahil sa bigat ng detalye ng krimen, ipinataw sa kanya ang parusang kamatayan, ngunit siya ay nag-apela. Sa pagdinig sa Suwon High Court, napagpasyahan na ang tanging lubusang napatunayang krimen ay ang pagpatay kay Yunsu. Dahil ito ang una niyang kilalang kaso, itinuring na labis ang death penalty at ibinaba ang sintensya sa habang buhay na pagkakabilanggo. Sa huling pagdinig, pinagtibay ng Supreme Court of Korea ang life sentence. Pinahintulutan din ang pampublikong paglalabas ng kanyang personal na impormasyon sa loob ng 15 taon at ang pagsusot ng electronic ankle monitor sa loob ng 35 taon sakaling siya ay palayain. Nag-udyok ito ng panibagong galit mula sa publiko. Marami ang nagsabing mas pinapahalagahan ng korte ang karapatan ng akusado kaysa sa hustisya para sa biktima. Nagsampa rin ng kaso ang pamilya laban sa ilang ahensya ng gobyerno dahil sa umunoy matinding kapabayaan. Ngunit una itong ibinasura ng korte sa pahayag na walang katiyakang maililigtas si Yunsu kahit walang pagkakamali ang pulisya. Sa kalaunan, kinilala ng Korte Suprema ang bahagyang pananagutan ng pulisya at iginawad sa pamilya ang 80 million won bilang danyos. Sa kasalukuyan, si Owen Chun ay nakakulong sa Gyeongsakbok-do Prison No. 1, isang pasilidad na kinaroroonan din ng ilang kilalang kriminal sa bansa. Ayon sa ilang ulat, siya raw ay umuyuko at humihingi ng paumanhin ng 108 na beses bawat araw bilang tanda ng pagsisisi, bagaman may mga nagdududa sa tunay na kahulugan nito. Higit pa sa krimen, nagdulot ang kasong ito ng malalim na epekto sa lipunan. May mga pahayag sa social media na lalong nagpalala ng diskriminasyon laban sa Korean-Chinese community. Ngunit marami rin ang nananawagan na wag husgahan ng isang buong grupo batay sa ginawa ng iisang tao. Bilang tugon sa pangyayari, minadali ng National Assembly ng South Korea ang pagpasa ng 112 Location Tracking Act. Dati, hindi maaaring itrack ng pulisya ang lokasyon ng tumatawag dahil sa issue ng privacy. Sa ilalim ng bagong batas, maaari na silang magsagawa ng real-time tracking na may limitadong margin of error na hanggang 50 metro. Kasabay nito, nagsimula rin ang malawakang internal reform sa loob ng kapulisan. Isang hakbang upang matiyak na ang mga susunod na tawag para sa tulong ay hindi nahaharap sa parehong pagkukulang. Isa sa mga konkretong hakbang na ipinatupad matapos ang insidente ay ang pamamahagi sa buong bansa ng bagong 112 Call Response Manual sa lahat ng Emergency Dispatch Center. Nakasaad sa manual na ito ang mas malinaw na pag-uuri ng iba't ibang uri ng emergency call at mariing binibigyang diin na dapat iwasan ng mga operator ang paulit-ulit at hindi kailangang mga tanong. Higit sa lahat, malinaw na nakasaad na ang pangunahing prioridad sa bawat sitwasyon ay ang kaligtasan ng tumatawag. Nagpatupad ang pulisya ng South Korea ng bagong color-coded classification system para sa mga emergency call, mula level 1 na pinakakritikal hanggang level 5 na may pinakamababang panganib upang mas maayos na maitalaga ang mga tauhan at mapabilis ang pagtugon sa mga sitwasyong delikado. Gayunpaman, may mga nagtanong kung ang mga reformang ito ba ay tunay na para sa proteksyon ng publiko
o paraan lamang upang maibaling ang atensyon mula sa mga naunang pagkukulang, lalo na nang sabay na i-anunsyo ang paghihigpit laban sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga dayuhan. Dahil dito, nagsalita ang ilang human rights organization at iginiit na ang tunay na issue ay hindi ang nasyonalidad ng salarin, kundi ang maling paunang pagtugon ng pulisya, ang kakulangan sa malinaw na impormasyon at mga pagkaantala na nag-ambag sa trahedya. Sa huli, ang pinakamasakit ay ang katotohanang humingi ng tulong si Yunsu, tumawag siya at naghintay, ngunit hindi siya naisalba. Umaasa na lamang ang marami na nasaan man siya naroroon ngayon, wala na siyang dinaranas na takot. Ang kaso ni Kwak Yunsu ay naging isang matinding babala para sa emergency response system at sa buong law enforcement ng South Korea. Ibinunyag nito ang malalaking kahinaan sa paraan ng pagtanggap at pagproseso ng emergency calls, ang kapabayaan ng ilang tauhan, at ang mabagal na mobilisasyon ng rescue operations, mga salik na nagdulot ng mapinsalang resulta. Sa mas malalim na pagtingin, hindi lamang ito personal na trahedya kundi isang kwento na naglantad ng sistematikong problema. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng transparency at accountability sa mga pampublikong institusyon at kung paano ang babago-bagong pahayag ng mga otoridad at pagkaantala sa paglabas ng buong recording ay sumira sa tiwala ng publiko. Ipinapakita ng kasong ito na mahalaga ang pagkakaroon ng isang independent at transparent na oversight mechanism upang matiyak na ang investigasyon at pag-uusig ay patas at walang kinikilingan. Tanging kapag natutong makinig ang sistema ng hustisya, itama ang sariling pagkakamali at unahin ang buhay ng tao, saka lamang mabubuo ang isang lipunang tunay na ligtas, kung saan ang bawat sigaw para sa tulong ay maririnig sa tamang oras. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat muli sa panonood at hanggang sa susunod na video.